So, magandang araw mga amo at welcome sa aking channel. So, sa video na to ay magko-comment tayo tungkol po dito sa inilabas na video ni former secretary, former representative Saldico at ito po ay patungkol po dito sa mga nagaganap na korupsyon ngayon sa ating bansa. At siyempre, katulad po ng inaabangan o inaasahan ng maraming Pilipino ay ikinanta na po niya si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. At yung tinutukoy ko po na video ay pong nasa background ko ngayon at well, dun po sa mga hindi pa nakakapanood, in-upload ko po yung video na yan dito sa aking channel at sa kabila akong channel. So, panoorin nyo na lamang po. So, hindi naman po ako kaagad-agad nag-upload ng video na to dahil syempre, pinanood ko muna po yung magiging comment ko ng magkabilang panig ng pro at anti Marcos. So, iisa't iisa lang naman yung sinasabi nila at syempre yung sa administrasyon ay pinipilit siya na umuwi dito at yung mga sinasabi daw niya ay mga pawang kasinungalingan at hindi naman daw balido dahil ika nga hindi niya sinumpaan. So, given na yon, syempre, administrasyon yon at syempre, ang isinabi niya ay mismo ang Pangulo at si dating Speaker Martin Romualdez. At sa kabilang banda naman, syempre, inaasahan na nila na ikakanta nga ni Saldico si Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez dahil well, sila lang naman talaga ang tinutumbok ayon sa kabila ng mga investigasyon na to. Ngunit sadyang ika nga dinidelay lang nila o inililis lang nila ang pananaw ng tao sa iba't ibang ika nga mga bagay para lamang maisalba si Martin Romualdez. At eventually, alam naman ng marami na kakatok yan sa pintuan ng anak niya kay Pangulong Bongbong Marcos. So, nais ko pang obserbahan itong mga galawan na to. Pero itong video na to ngayon ay kumbaga, inilaan ko muna sa inisyal na ika nga dahilan, diba? Siyempre, tinatanong natin ano ba ang dahilan kung bakit bigla-bigla na lamang ay ikinanta o kumanta si Saldico. At sa pananaw ng marami, at siyempre, musika sa pandinig ng maraming Pilipino yan na inilag-lag niya si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So, inoobserbahan ko, kasi may part 1 pa lang naman, yung napapanood nyo ngayon sa background ko is part 1 lang po yan. So, aabangan natin yung part 2 kung ano pa po yung karagdagang mga isisiwalat niya. Pero syempre, kailangan alamin natin yung intention niya. Hindi ko ba? Ngayon, nagtatalo-talo yung magkabilang panig. Yung isa, o sa bagay, parehong panig, pinauuwi siya. Pero, meron ako napansin dito sa mga pahayag ni Speaker Romualdez, ni Saldico, na hindi ko nadidinig yata na napupuna ng marami. At sa tingin ko, medyo mas makatotohanan itong aking teorya.
itong aking teorya. Sinabi niya na tinawagan daw siya, di umano, ni Martin Romualdez at inuutusan siya na huwag nang bumalik ng bansa. At ayon din kay Martin Romualdez, sila na raw ang bahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Basta't huwag na lamang siyang uuwi. Okay? Kung mapapanood niyo yung yung in-upload niyang video, binanggit niya yan. Pero ako, ang napansin ko, sa lahat, dun sa kabuuan ng halos kulang 6 minutes na video na in-upload, yun ang nakakuha ng atensyon ko. At akalain nyo naman, isang bagay na hindi ko rin naisip. At pwede nga rin palang maging diskarte ni Saldico dito sa problemang kanyang kinakaharap. Mga amo, sa tingin ko, tama siya. Tama siya doon sa sinabi niya na may tumawag sa kanya o tinawagan siya ni Saldico. Basta ni Martin Romualdez. Tama, sa tingin ko, tama yung sinabi niya na tinawagan siya at sinabi sa kanyang huwag nang umuwi. Ngayon, ito, nabanggit ko to at hindi naman siguro lihim na isa sa mga tinitingnang paraan para maibalik si Saldico dito ay through Interpol. At pinagdidibatihan na yan ng marami na bakit hindi pa kasuhan si Saldico para na sa ganun mahingi na natin yung tulong ng Interpol. At bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin kinakansila yung pasaporte niya? Siyempre dahil wala pang ang kaso, hindi ho ba mga amo? Pero may isang bagay ako naalala. Isang elemento doon sa diskarte ng political asylum. Diba? Pansinin nyo sa kanyang sinabi, at sinabi rin po ito ng kanyang abogado na dahilan kung bakit hindi siya makabalik-balik ng bansa sa Saldico ay dahil sa nanganganib ang buhay niya. Pwede, di ba? Pwede. Ngayon, kung ako si Saldico, kahit sabihin mo na ako ay aso o tuta ni Marcos at ni Martin Romualdez, hindi ko basta-basta pwedeng ipagkatiwala ang buhay ko sa kanila. Diba? Kahit kayo, hindi nyo gagawin yun. Hindi nyo ipagkakatiwala ang buhay nyo dito sa mga tao na to. Kahit sabihin mong sila na ang pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. Walang tao na nasa matinong pag-iisip ang magtitiwala ng buhay niya sa ibang tao. Sa tingin ko, may nakapag-advise kay Saldico o naisip niya itong mag-isa. Ang isang elemento ng political asylum ay kinakailangan, hindi ko lang alam yung eksaktong termino, ay kinakailangang mapatunayan mo na nanganganib nga ang iyong buhay. Hindi mo na. At paano mo nga ito mapapatunayan? Yan ang ginawa na ni Saldico. Gumawa po siya ng isang video na kung saan binanggit niya na lahat. Binanggit niya. Itong pinanonood niya ngayon sa background ko, binanggit niya na kaya siya natatakot na umuwi ng Pilipinas ay dahil nanganganib ang kanyang buhay dahil sa mga bagay na nalalaman niya. Makatandaan ninyo, panoorin niyo yung video na in-upload ko na
video niya na meron daw siyang mga ebidensyang hawak. May resibo, may pangalan, may halaga, kung magkano. In-upload niya yan sa kanyang Facebook account. Mga bagay na kinakailangan niyang patuloy para makapag-apply siya ng political asylum. Sa kahit na. Alam niyo, ang political asylum, pagka sinabing political asylum, ibig sabihin, ikaw ay isang tao na nangangamba sa kanyang buhay sa bansang pinagmulan niya. At kapag yan ay na-establish mo, kahit sabihin mong may extradition treaty tayo sa ibang bansa o sa bansa na kinakanlungan niya ngayon, hindi siya ibibigay ng bansa dahil aayunan siya ng batas ng bansa na yun pagdating sa political asylum. Hindi siya ibabalik dito. Kahit Interpol, hindi siya mahihipo. Yun ang hindi ko naisip. Hindi ko naisip ibahagi sa inyo dun sa mga huling video ko. At hindi po ngayon binabanggit ngayon ng mga komentarista natin, ng mga politiko, ng mga eksperto. Kapag na-establish niya na yung ebidensya niya, kahit nasa Europa siya, hindi siya ibibigay ng European government sa Pilipinas dahil na-establish o napatunayan ni Saldico na totoong may banta sa kanyang buhay. Kahit sabihin yung nagnakaw siya, hindi ba? Sa laki ng pangalang binanggit niya si Pangulong Bongbong Marcos, presidente ng Pilipinas, hindi siya ibabalik ng bansa na kinakanlungan niya ngayon dito sa Pilipinas. Kahit Interpol, hindi siya mahihipo. Hindi ho ba? Yun. Kaya naglabas siya ng video. Pakakapalin niya yan. Sigurado ako. Wala na po siyang intensyon na bumalik dito sa Pilipinas. At sa tingin ko, hindi na rin po gugustuhin ng administrasyon na umuwi siya rito. Yung mga nakikita po natin ngayong sarswela ng administrasyon, palabas na lamang po yan. Palabas na lamang po yan dahil kung gusto talaga nila, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez, na bumalik dito sa Pilipinas, si Saldico. Sa unang buwan pa lang, nakabalik na siya rito, nahuli na siya ng ito. Pero umabot na sa punto na ganitong panahon, hindi pa rin siya nakakasukan. Siguro matagal din nila naisip yung diskarte na yun. At syempre, kilala ang Pilipinas na very hostile sa mga political enemies ng administrasyon. Talagang namamatay ang mga kalaban politikal ng administrasyon dito sa Pilipinas. At madaling ma-establish ni Saldico yan. Kaya siya nag-upload ng video. Patunay na binanggit niya ang pangalan ng Pangulo ng Pilipinas at ni dating Speaker Martin Romualdez. Dalawa sa pinaka-ma-influensya at pinaka-makapangyarihang politiko sa Pilipinas. Kaya yung binanggit niya sa Facebook, doon sa in-upload niya, kakagatin yun ng kahit na sinong bansa. Doon pa lang na-i-establish na o ini-establish na ni Saldico yung mga requirements para makapag-apply siya ng political asylum. Katulad din po ni Tebes. Pinipilit niyang nanganganib ang buhay niya, pero ang pinatutungkulan po niya noon ay hindi pa yata hindi pa yata opisyal ng gobyerno noong mga panahon na napatay niya
yung governor ng lugar na kung saan ay yung di umano, pinapatay niyang politiko. At yung asawa, sa tingin ko, wala pa usap politiko doon. At hindi pwedeng i-consider na kahit na anong bansa na hindi siya mapapangalagaan ng gobyerno ng Pilipinas dahil mababa lamang po yung posisyon ng politiko. Gobernador Eto, presidente. Presidente, head of state. Pinuno ng isang bansa ang inakusahan ni Saldico ng pagnanakaw, ng pandarambong. Isang bagay, isang elemento na maaaring makatulong ng malaki kay Saldico para manatili sa bansa na nais niya at makakuha ng political asylum. Tingin ko, yan na po ang magiging topic ng ibang mga magagaling nating komentarista. Political asylum. Kaya lahat pinanood ko kanina, yung mga sa bilyonaryo, sila yung mga interview kay Congressman Toby Tiangco, yung mga kay Toby Tiangco, ini-interview siya ng bilyonaryo. Nasa kotse daw siya. Nung tinanong na siya kung bakit inilaglag ni Saldico si Pangulong Bongbong Marcos, biglang humina yung signal ng cellphone at biglang namatay. So, kita nyo na ang pattern. So, survival mode na ang administrasyon, tama. Pero at the same time, natutulungan din ng administrasyon si Saldico na mai-establish yung kanyang isa sa mga requirements para makapag-apply siya ng political asylum. Titiisin ni Pangulong Bongbong Marcos yun na maausahan siya ng mapag-isipan o akusahan siya ni Saldico na ipapapatay si Saldico pag umuwi dito sa Pilipinas. Dahil siyempre, di ba, kung matatandaan nyo, si Ninoy Aquino, nung bumalik dito, namatay. Hindi nagsik ng political asylum, bumalik dito. Sa tarmac, pinatay. So, isa sa mga bagay na magagamit ni Saldico yan dahil ang nakaupong presidente ngayon ay isang Marcos. So, tingin ko naisip nila yun. So, yun ang gagamitin nila ngayon. Yun ang magiging palabas ng ilang linggo o ilang buwan hanggang sa makakuha na ng permanenteng political asylum si Saldico. At, syempre, baka isipin nyo, Boss Dags, paano siya mabubuhay doon, lalo na sa Europe? Mataas ang cost of living doon. Pakatandaan ninyo na bilyon-bilyon piso ang pinurakot ni Saldico sa Pilipinas, sa kaban ng yaman. Yang mga politiko na yan, aralado na yan. Aralado na lahat yan. Sigurado ako na nakapagtago na o nakapaglagak na ng pera yan sa ibang bansa na magagamit nila pag nagkaipitan na rito o pag nabuking na sila dito. Mahihirapan lang sila, siyempre, kapag hindi nila nakuha yung political asylum, mapipilitan silang pumunta sa bansa na wala tayong extradition treaty. At karaniwan sa mga bansa na yun, kasing kurap din ng Pilipinas. Kailangan lagyan mo. So, syempre, kung foreigner ka, sa ibang bansa, alam nilang marami kang pera, gagawin ka ngayong asintahan yan. At kapag wala ka ng pera, sila na rin mismo ang magbabalik sa'yo dito. Di ba? Pag wala ka ng pera, babalik ka na dito ng mga bansa na yon na wala tayong kasunduan. Wala ka na silbi sa kanila Ngayon, pagbalik mo rito, wala ka ng pera, wala ka ng impluwensya, tuloy-tuloy ka na sa kulungan. Diba? Kaya iniisip ko kanina kung
Bakit eh? Bakit inilaglag? Iba sana ang magiging opinion ko, pero nung balikan ko itong video ni Saldico, at naalala ko rin yung sinabi nung abogado niya rito, Pilipinas, yun ang sumiksik sa isip ko. Gagamitin nila ngayong dahilan yun para hindi na makabalik talaga ng tuluyan si Saldico dito at makapanatili siya doon sa bansa na gusto niya at makakuha ng permanenteng political asylum. Pag may permanenteng political asylum ka na, hindi ka na rin mahihipo ng Interpol. Di ba? Ang Interpol nakikipag-coordinate yan sa law enforcement ng bansa na kung saan naandun ka. Kung hindi makikipagtulungan yung mga pulis o yung law enforcement doon sa bansa na yon, hindi rin magagalaw ng Interpol si Saldico doon. Kahit nakikita na nila ng harap-harapan, hindi nila mahuhuli yun. Dahil hindi sila papayagan ng bansa na inaplayan ni Saldico ng political asylum. Di ba? Galing ng utak. Akala nila siguro hindi ko magigets yun. Di ba? Ngayon, lahat ng komentarista, pansinin nyo. Hindi yun ang kanilang paksa. Ang paksa nila, nagbabatuhan ngayon sila ng palabas. Ang isa lang ang napuna kong politiko na parang nawala ng gana talaga. Sa Blue Ribbon Committee, si Senador Marcoleta. Sa tingin ko lang hindi naman ako eksperto. Pero pakiramdam ko sa kanya sa pangangatwiran niya nung kinakausap niya yung emisaryo ng DOJ doon sa Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko parang tinatabangan na rin siyang magpatuloy pa yung Blue Ribbon Committee dahil mukhang alam niya wala nang mangyayari. Masyado nang malaki yung nasasakop ng korupsyon na kung saan kapag ka itinuloy-tuloy pa nila nito, baka wala nang matira sa mga matataas na opisyal ng gobyerno dahil magmula sa senador hanggang sa mga kongresista, pati presidente, ay dawit na dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang mangyayari sa karir niya at alam niya na bilang na rin ang oras niya dahil sa ginawa rin ni Saldico. Yun ang hindi nila naisip. Yung political survival ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na nila naisip yun. Ang iniisip na lang nila ngayon, madepensahan yung mga sarili nila na wag makulong. Sana maisip po natin lahat yun. So dito ko na muna tatapusin ang video na to at titingnan natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari dito sa issue ng korupsyon sa ating bansa. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.